Makinig po tayo, ano, doon sa bank record, sa biyaya, para malaman natin ito ba hindi pwedeng pabuksan o pwedeng pabuksan. Siyempre, kailangan may tamang nagpapaliwanag para natin maintindihan. Kasi gusto natin yung sa tamang batas. Hindi yung kakagulo na sa batas, ika nga. So, ang mapapakinggan natin, isang din, Anderson Tapia, ito, President Philippine Society for Public Administration. Siyempre, ito ay pinakahihintay nga natin na mangyayari ngayong araw na ito ay yung pagdedesisyon ng Senate impeachment kung papayagan nga po yung motion ng prosecution na ipasupina ang bank, tax at AMLAC records ng Vice Presidente at kanyang esposo na si Attorney Manasseh Scarpio. Pero para lang malinaw, Dean, ang unang expectation natin ay boboto ang mga senator judges at pagbabatayan ay simple majority lamang kung papayagan nga pahintulutan yung prosecution motion. Paano po na nangyari na mismong si Senator Chis Escudero na lamang bilang presiding officer ang naglabas ng ruling? It's something that they already discussed in caucus, no? So hindi rin ako, no? It's not at all surprising, although it's a departure from the previous experiences natin na pinagbobotohan yung mga critical na motion katulad nito, no? So hindi na natin nakita kung paano pinagdesisyonan in fact yung boto na yon, except that alam na lang natin that ang resulta ay papayagang isubpina yung mga mahahalagang dokumento libang doon sa tinitignan nila bilang hindi relevant dito sa kaso na to, particular na yung mga dollar accounts at yung mga iba pang accounts na banggit, Sir Tony. Nilinaw naman ni Senate Presiding Officer Francis Escudero na yung pong desisyon na payagan na ipasipina yung bank at tax records ni Vice President Duterte at ni Attorney Manasseh Scarpio ay hindi naman daw po naiiba dun sa hakbang na ginawa ng impeachment court dun naman sa trial ni Chief Justice Renato Corona. That is correct. In fact, kung matatandaan natin yung kaunang salita, pambungad ng salita ni Congressman Shedrock, no, nung inilalatag niya itong motion na ito, binanggit niya pa yung naging desisyon ng mga senador na kabilang doon sa Corona impeachment trial na yun, no? Kasama na yung ating Senate Presiding Officer, Senator Chis Escudero, at maging si Senator Alan Peter Cayetano na parehas bumoto para isubpina yung mga relevant documents patungkol kay Chief Justice Corona ng mga panahon na yun. So, hindi rin naging malayo dapat yung magiging desisyon nila dito sa kaso na to. Kaya lang, hindi na natin nakita sapagkat nagkaroon na ng ruling yung presiding officer at wala naman tayong nakita malinaw na objection mula nino man sa mga senator judges. Din, para lang siguro malinaw dahil medyo nakakalito din yung kung ano ba ang pagkakaiba na pinayagan na ipasupina para ipatawag yung bank at tax records ng Vice Presidente at kanyang mister, pero hindi maaring masabi na admitted kaagad as evidence. Ano ba pagkakaiba? Ang pagkakaiba nun, Sir Tony, is yung subpina na pinayagan ng impeachment court ngayon ay para lamang i-produce yung mga dokumento na request ng prosecution. As to whether it will be used later on as evidence is a question that they will decide on later. So, parang yung mga dokumento, ito na, inihahain na namin. Pero kung ito ba ay isasubmit namin bilang ebidensya para patunay doon sa kaso ng binubuo namin laban sa Vice President, yun ang ipagdidesisyonan nila at a later date. No? At may mga remedies naman available doon sa defense kung ito ay dapat gamitin o hindi dapat gamitin at a later date. Kaya nga, yun ang particular na ine-emphasize ni Congressman Shedrock, no? Nandun pa lang tayo dun sa punto ng pag-request ng subpina nitong mga dokumento na yun. At yung request na yun, yung mekanismo para mapagbigyan yung request na yun ay sa pamamagitan ng isang subpina justice second na pinayagan nga ng Korte ngayon. Siguro gusto din malaman ng ating mga kababayan, Dean, ay once na ma-produce nga itong mga bank documents,
yung documents do sa mga kumpanya na pagmamayari o iniugnay kay Vice Presidente Duterte, yung kanilang tax records na mag-asawa mula 2007 hanggang 2021, ay mabubuklak ba ito lahat sa pag tinalakay na yung Article 2 ng impeachment complaint? Or maaari pang mag-object yung depensa at sabihin, huwag niyong buksan yung mga yan kahit na nandiyan dyan na sa harap natin yung mga dokumento. Well, meron pa din naman karapatan yung defense na mag-object doon sa mga sa tingin nila ay walang kinalaman doon sa second article na pag-uusapan. Ano? Kaya I think malinaw naman yung naging posisyon ni Senator Chis Escudero nung pinanggit ko kanina yung kasihan ng kanyang desisyon tungkol dito sa mga dokumento na to. No? Na ito ay papayagang i-presenta, subalit kung ang tanong ay maaari na ba siyang gamiting ebidensya, ay pagdidesisyonan in due course. Yan din naman ang sinabi ni Congressman Shell Jokno hindi naman nangangahulog ka na ito na yung kabuuan noong mga dokumentong ipoproduce sa court would already constitute evidence. Hindi pa. Wala pa tayo doon sa aspetong yun. Hinihingi lamang ng pagtutuloy ng prosecution na gawing i-issue ang subpoena sapagkat ito yung magiging kasihan nila kung i-offer ito in evidence or some parts of it sa mga susunod na pagkakataon ng Sir Tony. At dito nga, no, parang sa ruling ni Presiding Officer Francis Escudero, ay binasag niya yung pinaka-sentro ng argumento ng depensa na ang lahat ng hinihiling ng prosekusyon ay maituturing na fishing expedition. No? Parang ang nangyari nito, sa pagpayag nga ni Senator Escudero na pagbigyan ng mga subpoena, ay kinikilala niya yung proseso pa rin na maaring ilabas ang mga dokumento at maaring ito ay saliksikin pa rin kung meron ng ebidensya na maaaring tanggapin ng korte. Well, dun sa issue mo lang ng fishing expedition, malinaw naman yung naging pamantayan na binanggit ni Senator Chis Escudero. Hindi siya blanket na pagpayag na gamitin lahat ng mga o ipagbigyan lahat yung request ng prosecution. As a matter of fact, merong mga particular na parte ng request for subpoena na yun, motion for the issuance of a subpoena, na hindi napagbigyan, mga na-deny yan. No? So yung konsepto ng fishing expedition na binabanggit kanina, mukhang hindi applicable sa kaso na ito. Kasi merong mga striktong pamantayan na binanggit si Senator Chis doon sa nabasihan ng kanyang naging ruling patungkol dito sa subpoena na ito. No? Kabilang na dyan, mabanggitin ko lang, for example, is yung may kinalaman siya dun sa issue at hand. Hindi pwedeng magkaroon ng bagong impeachment charge based on the issuance of the subpoena. No? So maliwanag yung konsepto ng fishing expedition na hindi magiging applicable dito sa kaso na to. Kasi kung yung mga hinihinging dokumento ngayon ay magiging basihan ng bagong impeachment case na ipa-file laban kay Vice President Sara, yun ang hindi pinahihintulutan. At sa tingin ko, naging malinaw yung pagpapaliwanag ni Senator Chis kanina doon sa kanyang decision. Balikan ko lang yung unang bahagi ko nung naglabas ng mga clarificatory questions yung magkapatid na Cayetano, si Senator Judge Alan at Senator Judge Pia. Meron po silang pinupunto na umano'y fruit of the poisonous tree. Nabanggit po yung kanina, no? At yun din ang ginagamit din ng argumento ng depensa. Fruit of the poisonous tree, ito ba ay patungkol sa pagkalat ng ebidensya na sa illegal na pamamaraan? Tama yun, Sir Tony. Maliwanag kasi yan na isang prinsipyo yan natin sa sistema ng batas natin at saka sa Constitution na hindi pwedeng gamitin yung mga pieces of evidence that were obtained in violation of law. No? Kaya yun ang kanilang pinupuntulan. Subalit, sa ngayon, wala pa namang nagkaroon ng deklarasyon o panuntunan ng anumang korte na nagsasabing ang paraan ng pagkuha ng ebidensya ng prosecution or even ng mga naghabla sa Vice President at the level of the Committee on Justice in the House of Representatives ay illegal. So hindi pwedeng invoke pa yung fruit of the poisonous tree at this time kasi walang basihan para sabihin na meron na tayo ika nga ay fruit of the poisonous tree. At nung nakaraang linggo po, Dean, medyo na ipunto na ang tax records ng sino bang opisyal
lalo na ng Vice Presidente, ay hindi maaaring ilahad kung walang mismong pahintulot, no, ni Pangulong Marcos Jr. So, kahit po ipatawag o ipasapina ang mga tax records ng Vice Presidente at ng kanyang mister, ay hindi po ito maaaring buksan ng Senate Impeachment Court kung hindi mismo ang Presidente magsabi na may pahintulot niya. Well, that's another question that they would have to decide on later. Kaya lang siguro gusto ko lang puntuhan, Sir Tony, na dito sa usaping ito, ang dapat na manaig, at sa tingin ko naman ay nanaig, ay yung accountability over confidentiality. Kasi kung minsan nalulunod tayo dun sa technical o legal details na nakakalimutan natin yung punot dulo at heart ng issue dito sa impeachment case na to, which is really exacting accountability from impeachable public officials. No? So, sa tingin ko, isang hakbang ito para magkaroon ng pagkakataon na mapatunayan yung kaso laban kay Vice President Sara Duterte at kung naman confident yung depensa na wala namang dapat ipangamba, wala namang dapat ikatakot doon sa mga saan at kung ano pang mga dokumentong hinihingi ng prosecution, wala naman sa palagay kong masama na ito ay gamitin dito sa impeachment court at i-issue base dun sa subpoena na i-issue ng impeachment court. So, balikan ko lang yung issue nga po ng pagbibigay pahintulot dapat ng Pangulo para pumabuksan ang tax records ng sino mang opisyal ng gobyerno. Medyo sensitibo po, no? Yung usaping ito dahil kung maalala po natin sa simula pa lang ng termino ni mismong Pangulo Marcos Jr., naging issue rin yung kanyang supposedly unpaid estate taxes. Tapos ito siya sa posisyon na maaaring siya ay magpapukas sa tax records ng Vice Presidente Duterte, pero sa sariling panig niya, ay siya mismo ay meron pang nakabinbin na issue dati tungkol sa kanyang estate tax. I would imagine na Tony, medyo mahirap nga yung posisyon na yun, no? But hindi naman yun dapat maging dahilan para hindi gawin yung tama, no? And I think in the case of the Vice President Sara Duterte, even sa kanyang kaso, no, sa atin kasi mas mahalaga pa din yung pamantayan ng accountability to the public rather than your requirements of privacy or confidentiality. Kasi una-una, wala namang pumilit sa kanila na maging public officials. Wala namang pumilit sa kanilang pinagpo. Binigay nila yung mga sarili nila at binoto sila ng taong bayan. Pero kasama dapat doon yung expectation na sasagutin nila yung hamon at requirements ng opisina. Kabilang na dito yung requirements ng accountability. I know very well that particularly si Vice President Sara Duterte also ran on a platform akin to what former President Duterte was saying, and yun yung good governance, yun yung no whiff of corruption, ganyan. So, pag kami ng mga aligasyon na ganito, the only expected retort from them, particularly, would be to open themselves up to scrutiny. At walang dapat itago kung wala ka namang ginawang hindi tama, or anything that would violate your oath of office. So, I'm of the opinion na dapat buksan yan, dapat that also applies to the President's own records, Tony. Hindi kasi parang ang mangyayari doon, if the President does that, no, na siya mismo mag-authorize ng pagbabukas ng tax records ng Vice Presidente Duterte, maaaring gamitin ito sa kanya Dahil nga po, meron na mismong nag-raise ng issue na kanina di ba, na bakit daw doon sa impeachment complaint kay Pangulong Marcos Jr. ay naging confidential yung kanyang records pero hindi in-apply kay Vice Presidente Duterte. Pero ang sagot po ni Prosecutor Shel Jokno, wala naman daw ina-allege na ultimate facts yung impeachment complaint noon laban kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Ano ba pinagkaiba noon, Dean Tapia? Well, wala kasing pagkakaiba noon. Unang-una, ang on trial ngayon for impeachment, si Vice President Sara Duterte, no? Kasi yung paglihis dun sa mga issues na binabato ko, sa tingin ko, estratehiya yun ng depensa. Yung tipong, ba't ako lang? No? Which may be a valid point, pero hindi ito yung pinag-uusapan dito sa aspecto ng impeachment na to Kasi ang question lamang sa kanila ay bubuksan ba o hindi bubuksan. At kung yun ay base dun sa napag-usapan natin si Tony, ay nasa poder o nasa kapangyarihan ng Pangulong Marcos, sa tingin ko, dapat ang gawin dito ay buksan. Although I would admit na medyo ika nga ay magkakaroon ng question dahil it may not be applicable
applicable hindi niya in-apply sa sarili niya. But to your point earlier, hindi naman yan na-raise at any point in time, no? But even when it is raised in the future, my position would be the same, that hindi dapat nagtatago under or behind yung mga protections ng confidentiality yung mga public officials, lalo na at this level, Sir Tony. Parang ang nangyayari, yun nga po yung nangingibabaw ng mga pananalita ni Prosecutor Shell Jokno na ang katotohanan ay hindi dapat tinatago sa confidentiality. That is correct. Kasi kung titimbangin natin yung requirements ng accountability at confidentiality, walang question sa akin dyan. Accountability wins. Hindi yan, una-una, katulad ng binanggit ko kanina, kung gusto mo lang magkaroon ka ng privacy at magkaroon ka ng confidentiality sa buong buhay mo, wala namang pumipilit sa'yo tumakbo sa public office. No? When you made the decision to run for public office, dapat tanggap mo na sa sarili mo yan that it would require opening your documents, your life to whatever scrutiny the public may have. Lalo pa in this case, this is an impeachment case that is constitutionally mandated. Kaya hindi dapat gamitin conveniently yung konsepto ng confidentiality over accountability. Dahil between the two, it should be accountability that should be given more weight and importance. Kaya nga nung may pahabol pa no, na manifestation itong si Senator Robin Padilla, na kung bubuksan na rin naman daw ang mga tax records ng Vice Presidente, buksan na rin daw lahat ng mga public officials na nakaupo ngayon. Pero ang sagot sa kanya ni Senator Escudero, doon sa pagpa-file ng SALN ng mga public officials, ay meron din namang waiver na pwedeng pirmahan ng mga officials para buksan din yung kanilang mga records. Alam ko, minsan sa Tony, hindi ko maintindihan ko. Siguro sasabihin natin yung napaka-taas ng level ng pag-aanalisa ni Senator Robin Hood Padilla dahil medyo hindi ko na maintindihan yung mga ibang yung binabanggit na kung ganoon din naman, i-open na lang lahat. I mean, huwag tayo mag-confuse, huwag tayo malihis. Ang usapin dito ay accountability mechanism para dun sa isang impeachable official. In this case, it's Vice President Sara Duterte. Yung mga paglihis, yung mga whataboutisms ika nga na naririnig natin, hindi yung dapat maging basihan para maligaw tayo dun sa issue. Yeah. Accountability is important. No? Yung parang kalimutan na ng flood control. Hindi ako paalod dun at hindi ako nag-agree dun. Those are both important. Pero hindi naman nadi-diminish yung importansya ng impeachment court at yung mga prosesong involved dito. No? Hindi ba tipong, ay mas mahalaga yung isa so therefore kalimutan na natin itong impeachment. I simply don't buy that idea. Tutok tayo dito ngayon sapagkat ito yung ating pinag-uusapan without prejudice to other actions that may be found by the Ombudsman or the relevant agencies of government kung meron ng pagkakataon at the proper time. Ang binigay na taning ni Senate Presiding Officer para maisumite yung mga bank records ay sa katapusan ng Hulyo o July 30, no? So, dapat from that time forward, masasabi pa na dapat hindi muna magalaw yung mga bank accounts na yun. Wala ho bang dapat akbang na gawin na gano'n na para hindi po magalaw yung mga bank accounts habang hindi pa naman dinidinig yung Article 2? Well, makikita naman yun, Sir Tony. Kung may galaw mang gagawin doon ng sino mang kampo, makikita yun. Yun ang kagandahan, in fact, ng pagtingin sa mga bank documents. Hindi yan kamukha ng mga cash on hand lang na pagka ginasta mo at wala ka namang resibo, posible namang mangyari yun. Pero lahat ng mga kilos natin sa mga bank accounts natin, whether nag-withdraw ka, nag-deposit ka, may nag-deposit for you, may trace yun, may paper trail ka nga. Kaya mahirap itong gamitin kung ang intention mo naman magtago ng mga transaksyon mo. No? Kaya talagang swak na swak yung pagbusisi sa bank account records para makita kung meron ka talagang tinatago o meron kang dapat ipagliwanag na disparity between what you declare in your SALN at kung ano naman yung talagang kinocontain ng iyong bank records. Alam mo, Dean, no, meron na kasi kaming mga tinatalakay din na mga issue before kung paano po maipapakita yung mga bank records stretching maybe for a period all the way back to 2007. Pero ang problema, at ito hindi naman ako sigurado kung hanggang ngayon ito nga po ba ang bank policies, no, kung central bank policy man ito, ang mga banks ata ay hindi nagtatago ng records longer than 10 years. Parang meron ata silang definite time period na after this much time,
pwede na nilang i-dispose yung bank records na yun? Well, hindi tayo sigurado kung updated na yan. But ang masasabi ko, Sir Tony, at least in our personal experience, yung mga transaction natin at saka yung mga deposito at withdrawal natin dating back for the last more than 10 years, intact pa din yun. In fact, nare-request yan sa bangko on your own relation. At least dun sa experience ko. No. Kasi remember, Sir Tony, that these documents are already automated. Hindi naman na yan katulad ng araw na kailangan mo magdala ng bankbook sa bangko and then may tatak-tatak, no? Everything now is automated and I think it will be, it is very possible that yung mga documents that is being required in the Senate impeachment court dating from 2007 would still be available at this time. Kaya. Alam naman natin na yung karamihan po no, ng mga tinalakay ngayong araw na ito at mismo yung naging basihan po ng desisyon o ruling ni Senate Presiding Officer Francis Escudero ay nakabase po no, sa existing laws o jurisprudence. No? Pero ganun pa man, nagulat po ba kayo din na tila mas marami pong laman dun sa ruling po ni Senator Escudero ay pumanig po sa mga argumento ng prosecution? Hindi naman, Sir Tony, kasi alam mo, yung pag-i-issue ng subpoena, hindi yan actually dapat masyadong pinagdedebatehan eh. Kasi it's part of the discovery process na that you would expect the prosecution to request for. Kasi kung hindi yan pagbibigyan, paano nila mabibuild yung kaso nila, ano? Again, tulad ng discussion natin kanina, as to whether it will be useful and presented as evidence would have to be decided later on. Pero yun lamang pagpuproduce nitong mga subpoena na ito, wala akong ibang nakikitang right course of action dyan kundi pagbigyan dahil it's just a simple question of production of these documents. How can the prosecution intelligently make its case kung hindi ito papayagan? Kaya I think hindi na rin naman nakakasurpresa yun. And at the same time, Sir Tony, yung mga senator judges na mukhang tumututol doon sa pagbubukas na yun, ay hindi na rin naman katakataka dahil maliwanag naman yung kanilang actuations sa mga nakaraang hearing at maliwanag din naman yung kanilang online selling, maliwanag din naman yung kanilang pahayag sa mga iba-iba nating kasamahan sa media. Okay. Kaya it's not at all surprising na yung making decision ng impeachment court. Natutuwa lang tayo, again, kasi magkakaroon tayo ng pagkakataon na makita talaga kung ano yung takbo na mga proof ng hinahanap natin. Remember, wala pa tayo dun sa punto na sabihin natin guilty kaagad si Vice President Sara Duterte. No? Pero kailangan natin itong dokumento na ito, mga dokumento na ito, para ma-build yung kaso at makapag-decision tayo on our own kung nararapat ba natin siyang i-pronounce sa guilty o dapat din siya guilty. Doon sa punto pala na bago nag-adjourn itong impeachment hearing ngayong araw din, ay binanggit ni Senate Presiding Officer Francis Escudero yung kahilingan ni Senator Rodante Marcoleta na pahintulutan pa rin siyang makaboto no, sa anumang magiging desisyon ng impeachment court kahit siya po ay nakadetene ngayon dahil po sa kanyang kasong plunder. Hanggang sa hindi pa naman daw siya pinasususpindi ng ombudsman. Pero sa palagay niyo ba dahil nasuspindi na for 90 days si Senator Jinggoy Estrada, malamang sa malamang na maaaring ito rin ang gawing hakbang ng ombudsman kay Senator Marcoleta at kahit po kay Senator Bato de la Rosa na hanggang ngayon ay hindi pa nadatakip ng dun sa visa ng ICC arrest warrant. Well, it's a question mo on whether it is possible that yun din ang maipapakataw na Penalty. suspension, no? Not a penalty, but maybe a preventive suspension kasi wala pa naman tayo dun sa pronouncement ng guilt kay Senator Marcoleta. It's not at all surprising kasi halos pareho yung kanilang hinaharap na kaso, no? Plunder yan. And kaakibat niyan is yung suspension. Ngayon, dun kay Senator Bato naman, hindi nga natin malaman kung nasaan siya naglalagi ngayon. So, paano natin siya ma-expect na makilahok ng maayos dito sa proseso nito? But again, to the point that you were making earlier, hindi ko maintindihan kung paano makakapag-participate si Senator Marcoleta dito sa proseso na to nang hindi siya actively kabilang dun sa mga diskusyon, sa mga diskurso. Kung observer lang siya.
or even we don't even know if he has access to media. the media, no, dun sa nangyayari sa loob ng impeachment court. No? So, and I know that pag ikaw ay isang person deprived of your liberty at ikaw ay under detention, may mga restrictions dyan patungkol sa access mo sa gadget. So, how can you possibly intelligently participate in a process na blind ka? Hindi mo alam, no? Are we saying na kung ano yung magiging boto ng mga kasama niya sa minority, ganun na din yung magiging pasya niya? Parang mahirap naman i-assume yun. So we always expect senator judges to be able to intelligently participate given their circumstances, which I think in the case of Senator Marcoleta ay hindi present dahil nga siya ay under detention. Oo. Kasi nga, So hanggang dito na lamang po. At ngayon pa lang parang nagbibilang na ng mga hanggang dito na lang muna, no? Yung video. Maliwanag. Bubuksan ang lahat na kailangan lamang. Kung kailangan lamang. Yun lang ang bubuksan. Po, maliwanag po sa pinag-uusapan nila batay sa desisyon ni presiding judge Chis Escudero. Sige po, God bless us all. Bye.